Pre, nakita mo na ba to? Where? Yung kandidato natin nag-withdraw na. Is that true? Oo pre, ang dami na nagko-comment eh. Credible ba na yung source niyan? Oo pre, galit sa Facebook to eh. Ba, fake ano yan? Fake news yan. Pre. Yung website. Totoo din. Paano yan? Sino yung kandidato natin? Hindi ko pa nga alam, pare. Wala pa ako ipaboto. Wala pa kasi mga manok dyan eh. Hirap yan naman. Kasi. Okay. Pre, may boboto ka na ba? Oo, meron na pre. Ikaw ba? Meron na din. Balita ko pre, atras daw tong kandidato na to. Uy ba? Basta na yung bubuto ko eh. Paano na yan? Sino na boboto mo? Ewan nga pre, nagugulaan na ako. Meron ka ba nire-recommend para sa akin dyan? Go. AI generate fake news through several methods. Deepfakes use AI to convincingly replace faces or voices in video or audio. Fake articles leverage AI to create realistic sounding but entirely fabricated news stories. And manipulated image employ AI to suddenly or dramatically alter existence to support false narratives. This poses a significant threat to public trust and requires careful evaluation of information sources. AI-generated fake news. Ano nga ba yung mga to? Ang example ng mga to ay may mga nagsasalita o gumagalaw ng mga individual kung saan hindi naman talaga sila gumawa nito. Ito ay pinapadaan sa mga AI tool upang mapagana ang paggaya sa isang individual. Ang example nito ay gaya ng eleksyon. Merong mga nagpapanggap na nag-withdraw ang mga kandidato, ngunit ito ay hindi totoo. Ito ay isa lamang AI. The impact of AI-generated fake news on people, voters, and students is that they will be convinced that the person they are voting for is no longer a candidate, and in that situation, they will change their vote even though that is not the person they really wanted to vote for. Dagdag pa rito, ang isang epekto ng AI-generated fake news ay maraming tiwala ang masisira. Hindi magkakaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng mga tao dahil sa iba't ibang pananaw sa buhay. Maraming buhay ang masisira. At ang pinakahuli ay hindi lang buhay ang masisira at ang tiwala, kundi maapektuhan din ang isang bansa o isang lugar. Nakakasira ito ng buhay, reputasyon at tiwala. Dagdag pa, nababago ang paniniwala ng mga estudyante, bumoboto at ibang tao dahil sa kumakalat na fake news na gawa ng AI generated. Di na nila alam paniniwalaan nila sa nangyayari sa paligid kung totoo ba o hindi. Tips para makaiwas sa fake news. Social media platforms are fighting back against fake news and misinformation, kaya dapat double check natin yung mga video or picture, tinitignan mo natin kung saan galing yung source or kung totoo ba ang source na sinasabi. Huwag basta-basta maniniwala para hindi agad tayo naloloko. Tips para makaiwas sa fake news. Number 1, hanapin yung source kung saan ito galing. Number 2, tignan mabuti ang pagsasalita dahil makikita natin ito kung AI ba o hindi. Number 3, read beyond headlines can be an effort to get clicks. What's the whole story? Number 4, supporting sources. Click on those, determine if the info giving actually support the story. And 5, think before you share and think before you click. Fake news is a false or misleading information that pretends to be legitimate news. Tips para makaiwas dito. Mag-ingat din sa mga overly emotional messages na maaaring ginagamit para manipulate ang feelings ng reader. Bilang responsible at mapanuring mamamayang, dapat natin i-report ang maling impormasyon. Sa ganitong paraan, makakatulong tayo sa pagbuo ng isang mas maayos at well-informed na